Ang mga gene na nagbibigay hugis at katangian sa mga tisyo at organo ng baboy ay may 70% pagkakatulad sa tao. Kaya naman, mula pa noong sinaunang panahon, ang paggalaw sa bangkay ng tao ay itinuturing na tabo, at ang baboy din ang ginagamit bilang kahalili sa paggalaw ng mga bangkay ng tao. Maririnig ang tinig ng isang lalaking tumatawag sa pangalang Maru Maru Ham Maro. Ito ang pangalan ng ating bida, si Maro. Dagdag pa ng lalaki, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Kahit gaano pa magyabang at lumampas sa huli, 70% pa rin silang nabubuhay katulad ng baboy. Ang aming butcher na si Maro, tinalo mo pa ang isang taong humahawak ng kutsilyo ng 5 taon, at ngayon tinitingnan mo ang posisyon ko. Ikaw na, ignorante ka, sabi ng lalaki. Itinaas ng lalaki ang kanyang palakol sa harap ni Maro, ngunit hindi man lang natakot o kumurap si Maro nang bumagsak ito. Tingnan mo, Maru, hindi mo pa rin matatalo ang record ko, pabirong pagyayabang ni Manager Hu Junho. Sinabihan naman siya ni Maro na nasira niya ang mesa at pinatitigil niya na ito. Muling nagyabang si Manager Hu Junho, ito ang boss ni Maro, pinagmalaki niyang pagkakahiwa niya sa karne at sinabing napakaganda itong ibenta. Yes, you're the best, sagot naman ni Maro. Makikita naman ang husay ng pagbiyak sa katawan ng baboy ni Maro. Muling namang nagsalita si Manager Hu Junho, dekalidad ang pagkakagawa. Matapos kitang panuurin, hindi ko aakalaing mag-1 taon ka palang humahawak ng kutsilyo. Sagot ni Maro, kung wala ka namang maitutulong sa akin, tigilan mo ako sa iyong pangungulit. Si Manager Junho ay napasigaw, Hoy, Kim Yang. Sabihin mo tapos na ang backlog ni Maro ngayon. Aling Kim? Makatatlong ulit niya itong inulit bago napansin ni Kim ang tawag. Sinabihan siya ni Manager Hu Junho kung siya ay nagmumukbang at tigilan na ang pagkain ng marami. Dagdag pa niya, siya ay pupuntang Guana at huwag mong iwan ang office. Tumugon naman si Kim ng good trip at nagbilindalhan siya ng masarap na pagkain pag-uwi. Funk Maro, alam mo kung gaano ako nagmamahal sa'yo, tama? Sabi ni Manager Junho. Naiinis naman si Maro. Inisip ni Maro, mahal ni, hindi nga bayad ang OT, galawang pakyawan, sahod 550, kaltas pa. Pag-ibig, PhilHealth. Wala pang rest day at delay pa ang 13th month pay. Kuripot. Reklamo ni Maro. Nagwawalang bahala naman si Maro. Hindi pa dyan, pinapagawa mo rin ako ng pagpatay, tawaging butcherang pero. Maluha-luhang sumagot si Manager Junho, Maro, lahat yan ay pagmamahal ko sa'yo. Hindi naman may pinta ang mukha ni Maro. Naalala mo pa ba ang unang araw mo dito? Dagdag ni Manager Junho habang sila ay naliligo. Binigyan ko kayo ng pagsusulit para sa pagpatay ng baboy. Sinabi kong babayaran kita pag nagawa mo. Karamihan ng mga tao ay nag-aalinlangan sa pag-iisip, pero ikaw hindi ka man lang pumikit. Mula ng sandaling yun, alam ko na pinanganak kang butcher. Butcher o ano pa, kinuha ako sa mga oras ng trabaho, inis na sagot ni Maro. Napasabi na lang siya na gustong kuskusin ko ang likod mo, boss. Narinig ko na, tinalo mo ang lahat ng mga bata sa mga araw ng paaralan mo. Gamitin mo ang lakas na yan para mag-scrub din ako. Sagot ni Manager Junho, para dito, hindi kita babayaran. Pera kailangan mo ng maraming pera, di ba? Pagkatapos nito, meron na akong trabaho para sa'yo para ikaw ay kumita. Sa Japan, makalipas ang 6 na buwan, sa isang kumpanya ng livestock, nagkukulang ng stock sa karne. Habang nagtatrabaho si Maro, sinabi niya, kaya ko naman kumita sa Korea, at parehas lang sahod. Bakit pinadala pa ako sa ibang bansa at bakit ginagawa nila sakin ito? Napansin ni Maro ang mga ribs na malinis na nakahiwalay. Mas mabigat kaysa regular na buto. At napansin niyang ito ay hinati sa 2 at muling idinikit. Kapansin-pansin din ang puting pulbus. Alam niya ito ay may laman sa loob. Kaya siya ay laging binabantayan ng yakuza.
Napagtanto ni Maro na kailangan mag-focus sa trabaho. Sa livestock production ng Korea, napasigaw si Manager Junho, "Ano gusto mo?" nang bumalik. Pasiga na sagot ni Maro, 6 na buwan OT, night shift at laging gwardyado ng Yakuza, maayos ba yon? Sagot ni Manager Junho, akala mo ba isang laro lang ito? Di ba bayad naman lahat ng OT at night shift? Bakit nagrereklamo ka pa? May kaduda-duda akong napansin, sagot ni Maro. Anong kaduda-duda? Tanong ni Manager Junho. Di ba sabi mo gusto mong kumita, ngayon umaayaw ka? Paano ang tuition ng kapatid mo, yung credit card debt ng nanay mo? Sa tingin mo ang paggawa ng pera ay laro lang? Sige, isang buwan, aayusan ko ang lahat, at pwede kang bumalik. Yes, sir, sagot ni Maro, sabay bagsak ng telepono. Naiinis pa rin si Maro at sinabing kung hindi lang sa pera, matagal na siyang umalis dito, at kailangan niyang magtiis ng isa pang buwan. Balik sa trabaho, naiinis pa rin si Maro at sinabing kung hindi lang sa pera, matagal na siyang umalis dito, at kailangan niyang magtiis ng isa pang buwan. Nang bigla siyang tinawag ng lalaking Hapones, sinabing, "Maru-chan, maayos ba trabaho mo?" Nasabi ni Maro sa kanyang sarili, ang baliw na Hapones, ang kamay niya ay lagi niyang nilalagay sa kanyang balakang. Dagdag pa ng Hapones, habang kinukurot ang pisngi ni Maro, alam mo ba kung gaano namin inaalagaan ang mga tao? Masipag, kung wala ka, siguradong magkakaroon kami ng seryosong problema. Naiinis at nandidiri sa ginagawa ng Hapones sa kanya, napansin ni Maro ang baril sa gilid nito. Kaya magtrabaho tayo ng magkasama, dagdag pa ng Hapones. Nagsalita si Maro, nagrereklamo ka ba tungkol sa akin? Nasabi lang ng Hapones, hindi naman, birthday lang daw ng kanyang girlfriend, kaya maaga siyang aalis at papalitan siya ng kanyang kasama. Hindi naman nagtagal, dumating din ang kanyang hinihintay. Tinawag siya nito at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkahuli. Pinakilala naman ito ng lalaking Yakuza bilang pinakabata at pinaka-cute na miyembro ng grupo. Ito ang kasing edad mo lang, Maru-chan, sabi ng lalaki. Pinakilala rin niya si Maro sa lalaki bilang ang butcher. Hindi naman makapagsalita si Maro sa gulat, dahil sa laki ng lalaki, at inutusan ng Yakuza boss na iligpit ang mga ribs sa isang tabi. Boss, saan ang isang tabi? Tanong ng lalaki. Nagalit ang boss. Ang tanga mo, gamitin mo nga ang utak mo. Sinabihan itong ingatan ang mga ito. Nang binuhat na ng lalaki ang mga buto, biglang lumindol ng malakas at nabitawan ang mga ribs. Humalos sa hangin ang puting pulbos. Nakita ito ni Maro pagkatapos ng lindol. Makikitang pinagpawisan ang boss at nagtanong kay Maro, unang danas mo pala ng malakas na lindol. Nasabi niya ito dahil sa reaksyon ni Maro. Nang sandaling tutulong na si Maro sa pagpulot ng mga buto, pinigilan siya ng boss at sinabing sila na lang ang bahala. Bumalik sa kanyang ginagawa si Maro habang nakatalikod, pinakikinggan niya ang usapan ng dalawa. Ang boss naman ay sinabihan ang lalaki na dahan-dahan lang damputin ang mga buto. Sumang-ayon ang lalaki, ngunit sinabi, "Boss, di ba sinabi ninyong ang butcher ay mula sa Korea?" Sumang-ayon ang boss. Dagdag pa ng lalaki, hindi ba alam ng pinagbabawal na gamot ang pulbos, at hindi ba't siya nakakaintindi ng Hapon? Pinatigil ang lalaki, sinabing, "Bakiyaro." Narinig ito ni Maro. Sa paglingon ni Maro, nakatutok na sa kanya ang baril. Binanggit ang kanyang pangalan at sinabing, "Goman Neisai." Natakot si Maro at napaisip, dito na ba matatapos ang buhay ko? Nagtrabaho ako ng mabuti bilang isang butcher araw-araw para ipangtusto sa aking pamilya, at ngayon ay mamamatay ako ng walang dahilan sa lugar na ito. Hindi ko pa gustong mamatay, paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Biglang naalala niya ang sinabi ng kanyang boss na ang katawan ng baboy ay kahawig ng tao. Ang unang pagsubok niyang patayin ang baboy, tinanong niya kung saan parte ng baboy ang dapat patamaan gamit ang hampas. Tinuro ito ni Manager Junho. Sinabi niyang sa leeg.
Gusto patayin ng Yakuza boss si Maro. Bago makalabit niya ang gatilyo, naputol ang kamay niya sa napakalinis na paraan. Ginawa ito ni Maro gamit ang kutsilyo. Damanak ang dugo. Makikita ang matinding hapdi at sakit sa mukha ng Yakuza boss, at ang alingawngaw ng sigaw na magpapakaba sa kahit sinong makakarinig at makakakita. Samantalang ang mga mata ni Maro para nasa ibang mundo, walang pag-alinlangan para sa isang tigring gutom na naniniil ng kanyang biktima. Sa muling pag-indayog ng kanyang kamay, nakita niya ang tumpak at malinis na tama bumagsak ang Yakuza boss. Sa pagbalik ng ulirat ni Maro galing sa mundo ng pagpatay, naisip niya na ito pala ay isang tao. Bigla namang sumugod ang isa pang lalaki, si Daymulag, papalapit at binangga si Maro ng buong lakas. Sa lakas ng puwersa, nawasak ang pader at yumanig ang buong lugar. Sa pagbagsak ni Maro, nakapatong sa kanya si Daymulag, habang iniindayog ang kanyang mukha ng sunod-sunod na pagsuntok. Upang makaligtas, ginamit muli ni Maro ang kanyang kutsilyo upang saksakin si Daymulag. Tumama naman ito sa tadyang, ngunit sa halip na masaktan at tumigil, lalo itong nagalit. Sinabing ang kanyang saksak ay para lang sa isang toothpick, at muli ito sumuntok. Sa kalaunan, ginamit ni Daymulag ang kanyang mga kamay at sinakaw si Maro. Sa higpit ng pagkakasakal, hindi na siya makahinga. Nang mawawala na siya ng malay, muli niyang naalala ang turo ni Manager Junho, ang baboy ay may matibay na buto at makapal na taba, kung hindi ka mag-iingat, hindi mo ito mahihiwa gamit lang ang kutsilyo. Ang tamang paraan ay ang hiwain sa pagitan ng buto at taba. Muli namang bumalik sa mundo ng pagpatay si Maro. At muling ginamit niya ang kanyang kutsilyo, tinarak niya ito sa pagitan ng tiyan at tadyang, sabay ng pagpihit at inikat sa tiyan. Bumusawak ang dugo sa kanyang katawan. Nakakapangilabot na pamamaraan, isang taong sinilang upang maging butcher.